Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri at papasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Sa Kanya lamang tayo hihingi ng tulong, gabay at kapatawaran. Ang sino ang pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man ang nasa pagkaligaw ay walang makapagbigay patnubay maliban sa gabay ng Allah. Ako ay sumasaksi na niniwala na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah ang ganap, ang nag-iisa, ang laging buhay. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugo ng Allah. Nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng dakilang Allah ay mapasalahat ng mga propeta. Gayon din sa kanyang pamilya, kasamahan at sa lahat ng tao at mga jin na tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghukom. Mga mahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataon pong ito, ang paksa na nais kong talakayin ay patungkol sa alituntunin sa pagpapakasal. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, kaya ko napiling talakayin ang paksang ito dahil kapansin-pansin po marami sa kababayan natin, sa mga kapatid nating Muslim, na hindi nila nalalaman ang alituntunin sa pagpapakasal. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakadali lamang po ang alituntunin sa pagpapakasal. Bawat isa sa atin dapat din na malaman natin ito. Dahil lahat naman tayo ay makaranas siguro ng kasal, di ba? So, sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin po natin insyaallah ang alituntunin sa pagpapakasal. Ang pagpapakasal mga kapatid, ito ang tanging ugnayan sa pagitan ng lalaki at ng babae na pinahihintulutan sa pananampalatayang Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging ganap ang pananampalataya ng isang lalaki kapag siya ay nag-aasawa. Ito ang tungkulin ng bawat Muslim, maliban na lamang kung napigilan ito ng kadahilan ng hindi tinatanggap ng Sharia. Ang pamilya ay isang mahalagang institusyon, ang pangunahing bahagi at haligi ng sambayanan na maari lamang maitatag sa kasal o sa pag-aasawa. Sa makatuwid, isa itong banal at kinakailangan na pangalagaan laban sa anumang uri ng kapinsalaan. Ang kahalagaan ng institusyon o ng pag-aasawa ay inilarawan ng dakilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagpapahayag. Ang pag-aasawa ay ang aking sunnah. Sino man ang hindi tatangkilik o lumayo dito ay hindi mula sa akin. Ang pagmamahalan sa pagitan ng lalaki at ng babae sa kanilang ugnayan ay magmulang mabuo pagkatapos lamang ng kasal, hindi bago nito. Ang katangiang pagtitiis, pagsasakripisyo at katapatan ng isang mananampalataya ay hinubog ng Islam, katulad ng pagkalahatang batas na mag-aasawang lalaki at ng babae magkasamang mamuhay hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Ito ay isang tuloy-tuloy na katapatan. Ang ama ng babae ay hindi dapat ipagliban ang pag-aasawa ng kanyang anak kung ang alok ay mula sa lalaking mahusay sa kanyang pananampalataya at asal. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, 3 bagay ang hindi maaring ipagliban. Ang pagdarasal, kapag dumating ang oras ng takdang sala,
ang libing ng isang Muslim na namatay, ang pag-aasawa ng dalaga at binata kapag ito ay inalok. At inulat din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag dumating sa inyo ang isang binata at mag-alok ng kasal, nataglay ang mahusay na katangian ng pananampalataya, tanggapin at pahintulutan mo. Ipakasal ang iyong dalagang anak hanggat hindi mo ginawa ito ay magkakaroon ng pitna sa sambayanan o malawakang kasamaan. Ang pag-aasawa sa Islam, mga kapatid, ay may bahagi kapwa sa ibada o worship sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapakasal, ito ang ugnayan at pakitungo sa pagitan ng mga tao. Sa bahagi nitong ibada, ang pag-aasawa ay gawaing nakakalugod sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay pagsunod sa kanyang kautusan na mag-asawang lalaki at ng babae ay magmamahalan sa isa't isa at magtulungang gumawa ng mga hakbang tungo sa pagpapatuloy ng lipi at pag-aaruga at paggabay at patnubay sa kanilang mga anak na maging tapat at tuwid na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ilan sa mga kondisyon sa kasal, una-una, ang matapat na pagsang-ayon ng lalaki at ng babae. Mula sa pananaw ng Sharia o sa pananaw ng Islam, pinaniniwalaan na ang pag-aasawa ay isang akid o kasunduan. Katulad ng ibang mga uri ng kasunduan, ang pag-aasawa ay nangailangan ng buo at malayang pagsang-ayon ng magkabilang nasasangkot na magkabilang panig ng magulang o tagapangalaga sa sinuman sa dalawang panig ay maaring magbigay ng patnubay o pumili ng mapapangasawa o kumbinsihin siya. Subalit, ang panghuling desisyon upang pumasok sa isang pag-aasawa ay nababatay sa malayang pagsang-ayon ng magkabilang panig. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, kayo ay pinagbawalan na inyong mahalin o ariin ang mga babae na labag sa kanilang kagustuhan at huwag ninyong pakinunguhan ng sila ng masama upang inyong mabawi ang mahar o duty na hinandog sa kanila. Maliban na lamang kung sila ay nagkasala ng lantad na kahalayan o bawal na pakikipagtalik. Sa ibang banda, kayo ay mamuhay ng kanilang piling na may tapat at dangal. Kung sila ang inyong kasuyaan, marahil nasusuya kayo sa isang bagay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maghahatid sa inyo ng pamagitan nito at maraming kabutihan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mahigpit na ipinagbabawal ng pananampalatayang Islam ang pagsawalang bahala sa opinyon ng lalaki at ng babae hinggil sa kanilang pag-aasawa. Mahalagang kapwa sila sang-ayon dito at may sapat na kaalaman sa katangian ng kanilang mapangasawa. Kapag may pagtanggi sa sino man sa dalawa, ang pagpapakasal ay hindi pinahihintulutan. Ang salaysay ni Aisha, kalugdanawa siya ng Allah, tinanong ni Aisha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, excuse me, kung ang babae ay hiling ang kanyang pahintulot upang ipakasal. Ang tugon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, oo. Muli siyang tinanong ni Aisha, ang birhen ay hiling ang kanyang pahintulot, ngunit dahil siya ay nahiya, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pananahimik ang palatandaan ng kanyang pagtanggap. Ito ay inulat ni Bukhari at Muslim. Ayon sa salaysay ni Kansa bin Kidan, inulat ni Kansa bin Kidan na sa kanyang nakaraang pag-aasawa, ang kanyang ama ay ipinakasal siya sa kanyang tinanggihang ito. Pumunta siya sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang
at kanyang pinawalang saysay ang kasal. Ito ay nulat ni Bukhari, Ibn Majah. Isang dalagang babae ang pumunta sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at ipinagbigay alam ang kanyang ama na ipinakasal siya sa labag ng kanyang kagustuhan. Kaya't pinayagan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na manatili na sundin ang kanyang nais. Ito ay nulat ni Abu Dawud. Katulad ng sinuman na sa tamang gulang na pumasok sa anumang kasunduan, gayon din sa sinumang lalaki at babae na sa tamang gulang ay maaring mag-ayos ng kanyang sariling kasal. Ito ang kondisyon na sa pagsasaayos nito ay walang magaganap na pakikipagtalik o anumang bagay na labag sa ipinagbabawal. Alam ng karamihan na si Khadijah, ang unang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang nag-ayos ng kanyang kasal sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ay naganap bago mapiling propeta si Muhammad. Kung ang pag-aayos ng isang babae sa kanyang sariling kasal ay hindi kaakit-akit sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pananaw ng ilang Muslim, ang Allah subhanahu wa ta'ala sana'y pinigilan ang kanyang sugo sa ganitong pagpapakasal. Katunayan, may mga hadith na naglalarawan na maging sa matapos matanggap ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagiging sugo, ay hindi niya ipinagbawal ang babaeng mag-ayos ng sariling kasal. Isang dalagang babae ang lumapit sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at inalok ang kanyang sarili upang pakasalan niya nang siya ay nakatayo ng mahabang panahon na walang natanggap ang sagot ng propeta. Tumayo ang isang lalaki at sinabi, "O sugo ng Allah, ipakasal mo siya sa akin kung hindi mo siya kailangan." Tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lalaki, mayroon siyang maaring maibigay na mahar o handog, at sumagot ang lalaki na wala siyang ari-arian maliban sa pang-ibabang damit na kanyang suot. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, maghanap ka ng kahit anong bagay, maging ito man ay isang tansong singsing. So, ang lalaki ay naghanap, subalit siya ay walang natagpuan. Tinanong siya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung may alam siyang sura o kabanata sa banal na Quran. Nang ang sagot ng lalaki, sabi niya, may alam siyang sura. Ang sabi ng sugo, lumayo na kayo at ibinibigay ko siya sa iyo upang iyong pakasalan. Turuan mo siya ng ilang talata sa banal na Quran at ito ay inulat ni Bukhari at Muslim. Sa hadith na ito, mga kapatid, ang isang babae ay nagnanais na mag-ayos ng kanyang sariling kasal. Ngunit hindi siya sinalungat o kinapuutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring hindi ito mabuting tingnan upang gawin ng isang babae. Subalit kung kanyang gawin ng isang babae, maari siyang gumawa ng alok sa kanyang sarili upang pakasalan na wala siyang pangambang pagkakasala sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang kondisyon sa pag-aasawa sa pananampalatayang Islam ay ang pagkakaroon ng wali. Ang wali, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay kinakailangan upang ang kasal ay matanggap, sapagkat sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, walang kasal kung walang wali. Malinaw po yan. Sinabi ni Propeta Muhammad, walang kasal kung walang wali. Ito ay inulat ni Ahmad, Abu Dawud at Tirmidhi. Kaya kung sakaling ipinakasal ng isang babae ang kanyang sarili na walang wali, ang kanyang kasal ay walang saysay. Napakalinaw po yan. Kaya kung sakaling ipinakasal ng isang babae
ang kanyang sarili na walang wali, ang kanyang kasal ay walang saysay. Isagawa man niya mismo sa pagpapakasal sa kanyang sarili na magtalaga man siya ng kinatawan, hindi maaring walang wali. Na isang muslima, ang isang kafir, matapos tinanggap ang pananampalatayang Islam, na walang ibang malapit na kamag-anak ng Muslim sa pamamahalaang Muslim, ay tatayong wali sa kanya. Kinakailangan mga kapatid, may sapat na gulang ang babae. 15 taon pataas ang wali na may matinong pag-iisip at may hustong pag-iingat na kabilang sa mga asaba o lalaking kamag-anak sa ama ng babae gaya ng ama, pagkatapos ay ang pinagbilina nito, pagkatapos ay ang lulo ng ama, at kahit pa ang lulo sa tuhod, ang pinakamalapit sa mga ito ay piliin, pagkatapos ay ang anak na lalaki, pagkatapos ay ang mga anak nito, at kahit na ang mga kaapu-apuhan nito, pagkatapos ay ang kapatid sa ama at ina, at pagkatapos ay ang kapatid sa ama at ama, at pagkatapos ang mga anak at na mga kapatid na lalaki sa ama at ina, pagkatapos ang mga anak ng kapatid na lalaki sa ama. Ang pinakamalapit sa mga ito ay pipiliin, pagkatapos ang tiyuhin na kapatid sa ama at ina, at ng ama, pagkatapos ang tiyuhin na kapatid sa ama at ng ama, pagkatapos ay kanilang mga anak, at pinakamalapit sa mga ito at pipiliin, pagkatapos ang tiyuhin sa ama, at pagkatapos ay ang mga anak nito, pagkatapos ang tiyuhin sa ama ng lulo sa ama, pagkatapos ay ang mga anak nito. Ang wali ay kinakailangang humingi ng pahintulot sa babae bago niya ito ipakasal. Ang dahilan kung bakit kailangang may wali ang isang babae upang hadlangan ang gawaing dahilan ng kasal upang gumawa ng pangangalunya. Dahil maaring ang isang lalaki ay nagbabalak na mangalunya, na sabihin sa babae na ipakasal mo ang iyong sarili sa akin, at ang kasal-kasalan na ito ay maaari pang saksiyan ng dalawa sa kanyang mga kaibigan o iba pa. So, kinakailangan na may wali. Pag walang wali po, mga kapatid, invalid ang kasal. Pangatlong kondisyon sa pagpapakasal, ang dalawang lalaking saksi o witnesses. Dalawang lalaking saksi. Kailangan daluhan ang pagpakasal ng dalawang saksi o higit pa. Mga lalaking Muslim na makatarungan. Kailangan din ang mga saksing ito ay may mapagkakatiwalaan at umiiwas sa mamalaking kasalanan katulad ng pangangalunya, pag-iinom ng alak, at mga tulad nito. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang kasalan maliban kung may wali. Mapagkatiwala ang tagapagpatunay. Walang kadahilanan maliban kung may wali at dalawang tagapagpatunay. Kinakailangan po na mayroong tagapagpapatunay, meron pong saksi. At ang pang-apat, ang tungkuling magbigay ng mahar. Mga kapatid, ang mahar, ito ay karapatan ng babae bilang regalo sa kanya ng mapapangasawang lalaki. Ito ay maaring salapi o anumang bagay o ari-arian na nagtataglay ng halaga na maari mismo na ang lalaki ay walang hangganan. Ang halaga ng mahar ayon sa kakayahan ng lalaki. Subalit lalong kaunti at mababa ang halaga nito ay higit na mainam sa babae. Maliban sa pangakong biyaya sa kanya, ang mahar ay tinatawag ding sadiki o suna na babanggitin ang halaga o uri nito sa sandali ng pagpapakasal at madaliin ang pagbigay nito kasabay ng pagpakasal. Tanggapin din na ipagliban ang pagbigay ng mahar o bahagi nito sa napagkasando ang panahon. Kung sakaling diniborsyo ng lalaki ang kanyang may bahay, bago niya nakatalik ito, kukunin nito ang kalahati ng mahar. At kung sakaling namang namatay ang lalaki bago niya nakatalik ang babae matapos maisagawa ang kasal, ay karapatan ng babae na magmana sa lalaki. Ito ay makakamit niya na ang mahar.
Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ibigay sa kababaihan na inyong napapangasawa ang kanilang mahar. Mula sa kabutihan ng inyong puso, dadapat kung ang babae sa kanilang sariling kabutihan, loob ay muling ibalik ang bahagi nito sa inyo at iyong kukunin ang maangyang walang pangamba sa anumang kasunduan sapagkat ginawa itong legal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahar, ito ang handog sa pakakasalan. Maaring kahit ang halaga, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maghanap ng anumang bagay kahit na singsing na tanso. Ang babae, mga kapatid, ay hindi mapilitang magbigay ng anumang halaga o bagay sa lalaki sa oras ng kasal katulad ng ginagawa ng ilang mga kultura. So, dako na po tayo sa paraan ng pagkakasal. Ang paraan ng pagkakasal ay ang sumusunod. Una, sa pagsasagawa sa pananampalatayang Islam. Una, sa pagpapakasal ay magsabi ang lalaki ang kinatawan niya sa wali ng babae ng ganito: Sawazni ibnataka wa angyataka. Ibig sabihin po, ipakasal mo sa akin ang iyong anak o ang babaeng ipinagkatiwala sa inyo na ang banggitin ang pangalan ng babae. Pangalawa, magsabi naman yung wali ng ganito: Lakad sawajtuka ibnati wa angyati. Na ang ibig sabihin, tunay na ipinakasal ko sa inyo ang aking anak o ang babaeng ipinagkatiwala sa akin, at babanggitin yung pangalan ng babae. At pangatlo, magsabi naman ang lalaki ng ganito: Kabilto sawazni mimi. Ibig sabihin, tinatanggap ko ang iyong pagpapakasal mo sa akin. Maaari magtala ang lalaki kung hindi siya makadalo ng sinumang naisin niyang maging kinatawan sa kasal. May karapatan ang kanyang may bahay na kumuha mula sa kanyang ari-arian o salapi ng sapat na halagang panustos na pangangailangan nito. Unang, mangutang sa pangalan niya at obligado siyang magbayad. Tungkulin din ng lalaki na gumastos para sa walima o handa ang gawain ng lalaki sa araw ng kasal. Para naman sa taong inaanyayahan, ito ay suna na ipinag-utos sapagkat ginawa at ipinag-utos ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dako na po tayo sa ilang resulta sa pag-aasawa. Tapos na yung kasal, natalakay na po natin ang kondisyon sa kasal, pamaraan ng kasal. So, pupunta na po tayo sa ilang resulta sa pag-aasawa. Una, ang pagsusustinto. Tungkulin ng asawang lalaki na sustintuhan sa pagkain, pananamit at tirahan ang kanyang may bahay ayon sa kanyang kakayahan. Pangalawa, ang pagmana. Kapag nakasal ang lalaki sa babae na ayon sa Islam, magkaroon ng karapatan ang isa't isa sa kanila na magmamahalan sapagkat ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ukol sa inyo ang kalahati na iwan ng inyong may bahay kung wala silang anak, subalit mayroon silang anak, ukol sa inyo ang ikaapat mula sa naiwan, mula sa natapos, ikaltas ang ukol sa habiling inahabili nila o sa pagkakautang, at ukol naman sa kanila ang ikaapat mula sa naiwan ninyo na wala kayong anak, subalit kung mayroon kayong anak, ukol sa kanila ang ikawalo mula sa naiwan sa inyo, matapos ibawas ang ukol sa habiling inahabili ninyo sa pagkautang, walang pagkakaiba kung nagtalik at nagsama man sila o hindi. Mga suna naman at mga kaasalan sa pag-aasawa. Una, suna na ipagbigay alam ang kasal sa pamagitan ng pagdaraos ng handaan. Suna din na ipanalangin ang mga bagong kasal at sabihin sa lalaki o sa babae, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum ma fi khair. Ibig sabihin po,
Pagpakalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, panatiliin niya ang pagpapala sa inyo, at pagsamahin ninyo kayo sa ginawa. At pangalawa, na rin na kapag nais nilang magtalik, magsabi ng ganito: Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janabi syaitana marasaktana. Nang ibig sabihin po sa ngalan ng Allah, o Allah, ilayo mo po sa amin ang Satanas at ilayo mo po ang sa aming mga anak at ipagkaloob mo sa amin. Pangatlo, kasuklam-suklam para sa mag-asawa na ipagsabi ang anumang nangyari sa pagitan nila sa loob ng kanilang pribadong tahanan o hinggil sa kanilang pakikipagtalik. Kasuklam-suklam po yan, mga kapatid. Pang-apat, ipinagbabawal sa lalaki na makikipagtalik sa kanyang asawa samantalang ito ay mayroong regla o nipas at hanggat hindi pa ito nakakapagpaligo matapos suminto ang kanyang pagdudurugo o ang nipas. Pangalima, ipinagbabawal sa lalaki na makikipagtalik sa kanyang asawa sa butas ng puwet sapagkat ito ay isa sa malaking kasalanan na ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Pang-anim, tungkulin ng lalaki na ibigay ang lubos na kanyang may bahay ang karapatan nito sa pakikipagtalik. Tungkulin din niya na hindi gawin ang withdrawal method dahil sa pangambang baka mabuntis ito maliban kung may kapahintulutan ito o kung kailangan talaga. Halimbawa, na ang babae kapag mabuntis siya o magpanganak siya maging sanhi ng kanyang kamatayan, so pwede po tayo doon. Bawal din po sa atin yung mga contraceptives maliban na lamang kung ang babae ay mahahantong sa peligroso. So, sa pagpili naman po ng mapapangasawa, ang katangian ng may bahay ay naglalayong magdulot ng kaligayahan na ang pag-asawa ay bumubuo ng mabuting pamilya at malusog na lipunan. Alinsunod dito, ang babaeng dapat maging asawa ay ang makakatugon sa dalawang layuning ito. Siya ay nagtataglay ng panlabas at panloob na kagandahan. Ang kagandahang panlabas ay kalubusan ng anyo. Ang kagandahang panloob naman ay kalubusan ng pananampalataya at kaasalan. Kung magawang makapag-asawa ang babae na natataglay ang kagandahang panlabas at kagandahang panloob, ito ay tunay na kaganapan at kaligayahan na kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkulin din na maging masigasig ang babae sa pagpili ng mabuting lalaki at may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang narapat bigyang halaga sa pag-aasawa ang karapatan ng lalaki o babae sa Islam. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang babae ang pangkaraniwang pinakapakasalan bilang asawa dahil ang kanyang yaman, ganda, kadakilaan, o pagkamakatuwid sa pananampalatayang Islam. Magpakaroon pa man, piliin ang matuwid sa Islam. Ang babae at ikaw ay magwawagi. Ito ay nulat ni Muslim. Ang buong daigdig ay biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinakamainam na biyaya ay napapakinabangan sa mundong ito at ang babaeng matuwid. So hanggang dito na lamang po mga kapatid. Naway ang munting lecture na ito ay nagsilbing aral sa atin. Insyaallah po. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.